Mamimiss ko yung Chongqing, guys. Ang Marvin Samako trip wouldn't be complete without mishaps. Yung may facial recognition lang sila, kahit wala ka ng ticket, gaganunin mo lang yung face mo. Ang ginigive na energy sa akin ni Chengdu para siyang livable city vibe. Kunyari happy pa ako nito pero off-cam, nai-stress na ako. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, we are leaving na Chongqing, China, and we're going to visit another city called Chengdu, China. So Chengdu is also another viral city dito sa China. It's the home of the giant pandas. Marami dong mga Instagrammable spots doon. But I think it's more laid back. Mas probinsya ng konti kaysa sa Chongqing. So magti-train lang tayo. From Chongqing, magti-train tayo going to Chengdu. Ang oras kapag mag-bullet train tayo, I think 1.5 hours to 2 hours. Pero kailangan natin pumunta muna sa sakayan ng train. So nag-research ako, may 4 na stations na pwede nyong sakyan from Chongqing to Chengdu. Pero dalawa sa mga stations na yun yung mas frequent yung biyahe, parang every hour may biyahe. Yun yung North Station tsaka yung West North Chongqing Station tsaka West Chongqing Station. Sinearch ko, ang mas malapit ako sa North. So doon na lang tayo sa North. Meron pang dalawa na other options pero mas luma daw yung mga trains doon, parang mas mabagal. Siyempre doon tayo sa bullet train na lang. Hindi ko pa alam kung magkano yung presyo, malalaman natin mamaya pag nandun na tayo. Kasi nandito pala ako sa train station malapit sa hotel. Magko-commute pa lang tayo papunta sa North Chongqing Station. Actually, muntik na nga ako mag-extend sa Chongqing eh. Kasi, di ba naalala nyo si Kuya Motorbike kagabi yung gumawa tayo ng viral motorbike trend. Bigla siya nag-message kaninang alas 3 ng madaling araw. Pero nabasa ko ng mga 4:30 kasi nagising ako ng 4:30. Parang pinapapili niya ako ng... Ito yung message niya. So sabi niya na, the scenery in the first photo is not so good, ganyan-ganyan. Pinapapili niya ako kung ano ba yung gusto ko daw na scene, itong scene na to, or itong scene na to. Para mas bet ko yung scene na to, o parang, sino ka dyan, no? Sabi ko yung photo number 2. Tapos bigla siya nagtanong, sabi niya na, okay, sabi niya, okay, how many days are you going to play here? Sabi ko, I will leave today, why? Sabi niya, okay, have a good time. Play here? Parang niyayaya niya pa yata ako na maglaro. Charot. Parang nagtatanong siya kung ilang araw pa daw ako dito. Sabi ko na pwede naman nating mapag-usapan kasi kung gusto mo talaga na mag-extend ako, like, just be direct to the point. Pero ayun, hindi, kailangan na natin mag-Chengdu kasi Chengdu is the last leg for this China trip. So ito na yung last muna na city na bibisitahin natin. And then after Chengdu, uwi na tayo ng Philippines kasi kailangan ko rin umuwi dahil may mga ganap tayo doon. Pero ate, yung mga videos niya sa WeChat, hindi ko kinakaya yung mga pa-workout ni Mayor, no? May mga ganyan-ganyan pa siya, oh. Mas fit siya dito 2 years ago. Oh, fit ni Kuya. Ito yung mga iba niyang nagawa, oh. Naka-post sa WeChat niya. So kung gusto niyo ring ipeg, ay tari, may mga paganon-ganon, mauusog-usog ka. Okay, back to the travel na tayo. So from this station, Linjiangmen, 3 stop, tapos lilipat lang tayo ng Zhengjiayan, tapos 4 stop. Tapos yun, makakarating tayo sa Chongqing North Railway Station pala. May word pala na railway. God, mamimiss ko yung Chongqing, guys. It's a very, very nice city, no? Ang ganda ng city. Tapos yung train stations nila, parang Shanghai, sobrang daling i-navigate, guys. Using a map lang. Sobrang dali, very straightforward. Pag lalabas ko sa isang train station, may nakasulat agad na transfer to the next station. May kulay, so madali mo nakikita kasi may kulay-kulay yung trains. Surprisingly, may English translation. Kahit most of the people here, medyo nahihirapan sila mag-English. Pero yung mga train stations nila, may English na nakasulat. So, hindi ka maliligaw talaga. By the way guys, share ko lang. Kaya ako nagising ng madaling araw kanina sa hostel. Like 4:30 nagising ako kasi may biglang sumigaw. Tapos yung sigaw niya yung parang galit na galit. Parang may gusto siyang suntukin or what. Feeling ko may nananaginip sa isa sa mga ka-roommate ko. Tapos grabe yung sigaw niya. Ang lakas. Parang may sinigaw siya na parang may susuntukin siya. Tapos di nagising ako. Tapos
feeling ko nagising din yung ibang mga katabi ko kasi naririnig ko parang may kumikilos na. Nasabi ko, nagising yata kaming lahat. Kasi hindi na ako makatulog kasi parang natakot ako. Alam mo yun? Kasi bigla siyang sumigaw. Feeling ko, di ko alam kung binabangungot siya or parang nananaginip siya ng masama. Basta ang lakas talaga ng sigaw niya. Ayun, kaya nagising ako. Kaya, ayun. Pero nakatulog pa din naman ako. Hindi lang masyadong mahaba. Okay, one last look of Chongqing. Bye, Chongqing. Hope to see you again next time. Colder weather. Colder weather naman. Ayan, akyat na tayo dun sa taas. Tapos in fairness naman dito, laging may escalator. Yung mga train stations nila, karamihan talaga merong escalator or elevator. So hindi masyadong pahirapan magdala ng luggage. So ayan guys, nakakaloka. Kasi dito kasi yung train, binabaan ko. Tapos pagbaba mo kasi, pag exit mo, ito na yung train station papuntang Chengdu. So yung mga tao kasi lahat sila pumapasok na dyan. Di sumunod lang ako, ganun. Tapos parang may, hindi siya immigration, parang security. May security checkpoint. So, pinakita ko yung passport ko, ganun. Tapos, hindi kasi sila nag-English. May sinasabi, may tinatanong siya, hindi ko maintindihan. Di nag-Google Translate ako. Tapos sabi ko, visa po ba? Tapos pinakita ko yung visa ko. Hindi daw passport. Pinakita ko yung passport ko, hindi pa rin. Sabi ko, ano kaya? Return ticket? So, pinakita ko yung aking return ticket ng Manila, which is July 10. Tapos sabi niya, no, hindi daw tama. Sabi ko, bakit? Tapos pinagsalita ko na naman siya. Mali yung date ng ticket mo, sabi niya. Sabi ko, paano mali? Tapos yung pala, kasi July 8 pa lang ngayon, so dapat pala bumili muna ako ng ticket daw sa taas. So ang hinahanap niya pala is ticket. Grabe, inabot kami ng 30 minutes, tapos may mga tao na sa pila. Di ba sabi ko, sige mauna muna kayo, kasi hindi namin nare-resolve. Sabi ko, sige mauna muna kayo. Tapos pag nawawala ng tao, lumalapit na naman ako kay tatay. Sabi ko, di kayo magkaintindihan talaga. Buti sila. Medyo naiinis na rin siya ng slight, nararamdaman ko. Pero at least tinatry niya pa rin i-explain. Most of the people naman here, especially yung mga bata. Yung mga bata, grabe yung patience nila guys sa pag-explain ng hindi kayo magkaintindihan. Di ba? Sa mag-Google Translate. Marami akong mga experiences na hindi ko lang nabo-vlog. Minsan nagtatanong kasi ako sa mga locals. Grabe yung patience nila. Kahapon nga, may tinanungan ako lalaki, tapos kasama niya yung girlfriend niya. Tapos naiinis na siguro yung girlfriend niya kasi ang tagal namin nag-uusap about the direction. Pero hindi talaga siya tumitigil sa bigay ng instruction hanggat hindi ko fully nagigets. Tapos yung girlfriend niya nasa gilid na parang, matagal pa ba yan? Ang tagal nyo dyan. Pero grabe yung patience nila. Believe naman ako sa patience nila. Hindi lang talaga sila masyado nag-i-English. Pero yun, bibili daw muna tayo ng ticket sa taas. Guys, nagtry ako dito sa machine. Walang Chengdu eh. Magtanong nga ako dito kay kuya. Tapos meron ding mga nakasulat doon kanina. Ginoogle Translate ko. Walang nakasulat na Chengdu. Magtatanong ako kay kuya. Okay guys, so we have some little problems. So, ang na-research ko kasi diba every hour nga yung ticket. However, nafu-fully booked pala siya. Nafu-fully booked siya. So, ngayon is 1 PM. Fully booked na yung 1, 2, tsaka 3. Ang next na train is 4:30 PM. Kaso, standing. Standing in the mirror, standing in the dark, searching for the light, di ko makita ang silver lining. But pinush ko na guys kasi ang flight ko pabalik ng Pilipinas nasa Chengdu. kailangan ko pumunta sa Chengdu. Anyway, 1.5 to 2 hours lang naman na standing. Inisip ko na lang yung mga iba nga na sales lady, di ba sales yung guys. Nagtatamatayo sila na matagal. Ano ba naman yung 2 hours na tumayo ako? Tapos wala talagang English dito sa bilihan ng ticket. Pero props naman, shout out dun sa guy na nag-assist sa akin. Grabe yung patience niya. As in, siguro umabot na naman kami ng 30 minutes sa pagta-translate lang kung ano yung mga kailangan. Tapos nag-try kami dun sa machine. Tapos ang tagal namin tirinay dun sa machine kasi hindi nga kami, di ba Google Translate pag ganong-ganon kami ng voice. Tapos kung saan ba ako bababa, ganon, anong oras. Tapos only to find out na hindi pala pwede dun sa machine kapag foreigner.
So, ang tagal namin doon, nag-cause kami ng delay ng sobrang. Yung mga ibang tao, sorry sa mga nakapila, minsan feeling ko naiinis na sila. Pero yung nag-a-assist sa akin, hindi niya talaga ako tinitigilan hanggat hindi niya ako na-assist ng todo. Alam mo yun, parang hindi nare-resolve yung problema ko. Hindi siya tumitigil. Kaya so, humahaba yung pila. Doon ako nai-stress na humahaba yung pila. Dahil sa akin, pero props naman, grabe. Shout out. Grabe yung patience nila dito. Even though nahihirapan sila mag-English, like, grabe, hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nila na tutulungan. Tapos ayun nga, hindi pala pwede doon sa machine, so nagpunta ako sa counter, and then ayun, nag Google Translate na lang ako. Alam mo, hinabaan ko na yung Google Translate ko, kasi hinabaan ko na I want to buy a ticket to Chengdu today. Tapos sabi ko na just give me the regular ticket, ganun. Tapos yung time na gusto ko, like hinabaan ko na yung Google Translate para isang ganun na lang. Kasi pag paisa-isa, like parang I want to go to Chengdu, tapos may next question na naman sila, di ba? So parang para maiwasan na yung next question, inisang essay. In-essay ko na yung Google Translate ko. Tapos ayun, binigyan niya ako. Kinuha niya yung passport ko, nilagay niya yung mga passport details ko. And then, finally, we have a ticket na here. It's in Chinese. Naka-Chinese yung kanyang sulat. Pero again, Google Translate ko na lang. So, nandito naman yung date, and then yung train number, yung platform kung saan tayo mag-aantay. It's currently 1:30, 2, 3, 4. Meron pa tayong 3 hours. May 3 hours pa tayo. Tapos, masisira na yung itinerary natin sa Chengdu. Actually, dapat 4 days, 3 nights ako sa Chengdu. Kaso, hindi nga pwede kasi may ganap ako sa Philippines. Kailangan ko umuwi. So, kinat ko na yung Chengdu ko. Ngayon, makakat pa siya lalo. Parang mga 2 days, mga 1 full day na lang tayo sa Chengdu. So, feeling ko, i-adjust ko rin yung itinerary ko. Yung mga super highlights na lang yung pupuntahan ko sa Chengdu. Balikan na lang natin siya next time. At least, ngayon alam na natin. Ang masasuggest ko sa inyo, buy tickets online. Kasi yung mga kanina dun sa baba, may mga ticket na sila sa cellphone. Kumbaga nakakabuy na sila online instead of you buying here kasi na-fully book siya. So at least, natutunan nyo kung kayo naman magpunta dito, wag na kayong dito sa station bumili. Buy online. For sure may mabibilang kayo. Like, search nyo lang train ticket from Chongqing to Chengdu. Diba? I think that's it, diba? Ang Marvin Samako trip wouldn't be complete without mishaps. Lagi talagang merong hindi perfecto sa trip ko. And I think it's part of it. I've accepted the fact na laging merong ganito. Anong gagawin natin? Kumain na lang tayo. Tara. May 3 hours pa tayo dito. Ayaw pa tayong paalisin ni Chongqing. So yun guys, nakapasok na tayo sa Chongqing North Railway Station. Grabe ang lawak oh. Airport level, no? Airport level yung train station na to. Maghahanap lang muna tayo ng matatambayan dito. Marami naman mga kainan. 3 hours pa tayo. Mag-i-edit na lang ako ng mga photos siguro or videos for reels, ganun. By the way guys, ang bayad ko pala is 96 yuan, ganun. Mga 750 pesos siguro. Yung train from Chongqing to Chengdu. Guys, para talaga siyang airport, no? Yung mga boarding gates nila may nakasulat 20B, 21B, ganun. 22. Yung sa atin is nasa 6 tayo. 6B. So feeling ko doon pa sa may pinakadulo pa tayo. Ang dami rin nag-aantay, no? Papahinga tayo ng 3 hours guys kasi mamaya lalaban tayo sa tayuan ng 2 hours. Tatayo tayo ng 2 hours, so dapat ngayon nakaupo na tayo. Maghanap tayo ng maganda-gandang kakainan. Sinanap ko lang yung 6B, 7B para sure lang tayo na nag-i-exist talaga siya. Tapos chinek ko nandyan naman yung aming train number. Yung train number ko is ayan, D619. Ganyan tayo, no? Parang pag nagta-travel, kailangan lang natin mapuntahan yung gate just to make sure na nag-i-exist talaga yung gate na yun. Tapos after nun, pwede na tayo magliwaliw. May 3 oras tayo para magliwaliw. Pero at least may peace of mind tayo na nandyan yung gate. Sa McDo na lang siguro. May second floor pa, oh. Lawak ng train talaga. Ayun na, may McDonald's doon. McDo na lang para makatambay din ako. Grabe guys, dito sa second floor mas kita mo kung gaano kadaming tao, no? Oh my god. Tingnan mo yung train station nila. Parang pwede ka mag-concert dito ng Chongqing, are you ready? 铁龙前八十，天上谁大事？三千七十，那全本是地下，只能就去了许多，
Sometimes call it all. Come on. I want it now. 我的爱没时差，等待是我为你付出的代价。爱我的话要回答，我只等你一句话。走太远，你走太远，你的回答。 Guys, tumakdo lang ako. Binili ako ng chicken burger and then chicken plus cola. 53 yuan to. Siya, di ba, parang tawag doon? Terminal, ganun. Parang airport price lang lang. At least makakatambay tayo dito. Kasi punuan din yung upuan dun sa baba. Pakits mamaya, guys. Kinikilig ako, guys, kasi nag-post ako ng picture sa Instagram nung China ko. Tapos nag-comment si Kim. Kilala si Kim, yung sa friend natin na Korean, yung taga Daegu. Sabi niya, "Damn, you look fine, dude." Ito yun, no? Parang pangit ko nga dyan, eh. Mas maganda pa yung iba kong photo. Mas akala ko ito yung... Laki nga ng mata ko dyan. So siguro cute yung malaking mata para sa mga Korean, no? Okay, from now on, I'm gonna embrace my eyes. Kasi minsan nalalakyan ako sa mata ko, pero cute pala siya sa iba. Parang... Uy! Tama na, nakamove on na ako, diba? So yun guys, magbo-board na yung trip before us. So ginugol translate ko na yung mga yan para alam ko na. So dito, ito pag Chinese resident, dito kayo pipila. Pero pag foreigner, dun kayo sa kabilang side pipila. Tapos, ayun, ito is yung trip number. Ito is yung destination kung saan ka pupunta. Ito yung trip. Ito yung departure time. Ito yung platform number kung saan ka pipila, kung 6 or 7. Ito yung car number, yung train number. So 9 to 16. Tapos ito, may nakasulat dyan. Kanina naka-green to. Itong red, naka-green siya, parang accepting tickets. Tapos ngayon is, ay nawala na siya. Ito na yung flight, ito na yung sa amin namin. Kami na yung susunod, D6, ayan. Yung bagong nadagdag. Pag nag-green na yung kulay, ibig sabihin pwede nang pumasok. So ngayon kasi naka-yellow pa, so bawal pa pumasok. Para magi-green na yan later on. Di ba nakaka-shock na parang it's a Tuesday today, Tuesday, normal day, weekday, walang holiday ba? Normal nila to, daming tao, no? Weird. Pero inisip ko na lang para ako nasa airport, parang 3 hours waiting. Feeling ko nasa airport ako, kumain lang ako sa McDo, tapos nag-cellphone na lang ako, ganun. And guys, nakapasok na tayo sa train platform. May mga nag-a-announce na hindi natin naiintindihan. So, mag-rely na lang tayo sa mga nababasa natin. So yan, tingnan nyo lang yung trip number. Ito naman yung sa akin, D619. So, platform 6. Huwag kayong sasakay dito kasi ibang number yan, oh. Baka mapunta kayo sa ibang lugar, ayan. Antayin natin yung ating train dito. Tapos sabi, number 9 daw, car number 9, yung mga walang seat. Hanapin natin yung car number 9. So yun guys, boarded na tayo sa train. Pero may mga standing kagaya nila. It's a tie. Ako din. See you after 2 hours. Mag-music na lang ako para hindi ko masyadong maramdaman. Makikinig na lang ako ng music and then see you Chengdu after 2 hours. Let's go! Okay guys, after mga 2 hours and 20 minutes yung biyahe ng train, nakarating na tayo dito sa Chengdu East, or they call it Chengdu Dong. So actually nakaupo pa ako sa first hour kasi nakaupo sorry, tinatawanan ako ng mga tao sa harap ko. Nakaupo pa ako sa first hour kasi walang nakaupo. Ganito kasi yung system, diba? For example, Chongqing to Chengdu. Pero may mga stops kasi in between. So yung for example Chongqing tsaka sa first hour, walang nakaupo dun sa seat. So umupo muna ako. Pero nung kalagitnaan, meron nang umupo. So tumayo na ako kasi nga naka-reserve sa kanya. Kaya hindi binibenta sa akin pag nasa Chongqing, sasabihin nila fully booked kasi
may naka-reserve sa gitna. Alam nga naman, di ba, ibenta nila sa'yo, tapos sa gitna, walang maupuan yung tao. So, ayun, ganun yung nangyari. First hour, luckily, may isang bahating seat, inupuan ko kaagad. Nung pagka-close yung door, umupo na ako. And then, ayun. So, mga more than 1 hour lang naman yung ating, nakatayo tayo. So, ito yung Chengdu East, medyo malawak din siya, guys, oh. Yan. So, pagdating nyo dito, pagkababa ng train, ito yung train, no, dyan sa area na yan. Makikita nyo na agad yung mga metro line nila. Wala na kayo masyadong lalakarin. So merong line number 2 and line number 7. So chinek ko na rin sa A-map. Ito A-map, no. Chinek ko na yung aking hostel. It's called Chengdu Desti Youth Park Hotel Management. So, isang sakay lang pala tayo, line number 2, ayan. Line number 2, 16 stops nga lang. Medyo matagal, pero laban na yan. So, ayan. Itatry ko kung gagana yung aking card. Di ba meron tayong nabiling stored value card sa Chongqing? Itatry ko nga kung pwede yun dito. Baka magkaibang company kasi yan eh. Pero since meron na akong card, I will try. Sana gumana, Lord. Ay, hindi siya gumana. Guys, nakabili ako ng single journey ticket dito using Alipay. Maraming salamat, Panginoon. Kasi kinakabahan ako. Malulubad na kasi ako. Di ba wala akong power bank? Kasi nga kinonfiscate yung dalawa kong power bank. So ako is, ilang percent na lang? 20? 24%. Sabi ko, shit. Hindi na ako pwede magkaroon ng maraming mishaps. Baka maligaw ako, tas malobat ako. Loko-loko, tayo, patay tayo. Pero gumagana yung Alipay dito, guys. WeChat, meron din sila, tsaka cash. So ayan, guys, nakabili na tayo ng ticket. Isang sasakay lang natin, line number 2, Yingbin yung baba natin, tapos lalakarin na lang papuntang hostel. Thank you, Lord. Nakala ko marami na namang problema. Ang dami ko na pong pinagdaanan today, Lord. Naawa na siya sa akin. Nagstanding na tayo sa train, na wala tayong ticket, nagantayin tayo ng 3 hours. Ang dami ng pagsubok. Huwag yun na pong dagdagan. Maraming salamat. Pinapagtibay tayo ng mga pagsubok, pero ito na. This is the start of the of the rainbow. There's a rainbow always after the rain kasi. Ayun. Ate, grabe, napaka-high-tech dito, guys. May facial recognition. Nakita nyo, hindi kaya ito napabideo. May facial recognition lang sila. Kahit wala ka ng ticket, gaganunin mo lang yung face mo. So yung face mo, parang nakakonect yata sa bank account mo. Baka ganun, no? Connected yung kanilang bank account sa... Ang high-tech. Facial recognition lang, kumano lang si ate, no? Tinanggal niya lang yung sombrero, tapos nag-open na yung gate. Hindi mo kaya, guys, yung AI power dito sa China. Okay, guys, so nakarating na tayo dito sa Chengdu, no? Sa my hotel ko, and 10-minute walk siya from the station. So first impression of Chengdu, wait lang, maraming puno. Mas siya, no? Hindi ko alam kung sa area lang ito, pero para mas probinsya siya kaysa sa Shanghai and sa Chongqing. Tignan nyo. So dyan yung train station. Ayan. Dami nilang puno sa area na to. Puno. And then lalakarin natin 10 minutes. Dire-diretso lang sa area na to. Isang diretsong 10 minutes, and then my hostel is somewhere there. May nagsusumba doon, no, guys, mga titas of Chengdu. Pero parang interpretative dance. Taray, oh. Hindi makaya, no? Ang dami nagsusumba dito, oh. No? Ang ginigive na energy sa akin ni Chengdu, para siyang livable city vibe na yung parang tao, yun, nagjo-jogging lang sila, nagsusumba-sumba in this city full of greeneries. Parang feeling ko livable siya for families, or for kung gusto mo yung mga magre-retire na. dito sila tumatawa sila habang tinitingnan nila ako, bakit kaya? And by the way, yung bullet train ng China, di ba? More than 2 hours tayo from Chongqing to Chengdu. Ang bullet train 95 yuan lang. So mga 700 plus pesos lang. Parang yun yung pinakamurang bullet train na ano ko. 700 pesos, more than 2 hours. Kasi kung magbo-bullet train ka, for example, Taiwan, Taipei to Kaohsiung, may bullet train. 2 hours din yun, mga 2,000 plus. Sa Korea, meron ding bullet train Seoul to Busan, mga 2,500, ganon. Sa Japan, mahal din yung bullet train, mga ganong range din. Pero dito sa China, 700 plus pesos yung
2 hours and 20 minutes na bullet train, no? Ang mura talaga ng transportation nila. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa na ganun. Na sobrang mura ng transportation talaga nila dito. Guys, ang daming pagsubok. Sige, lalaban tayo. Ginusto mo yan. So yun napunta kong branch ng hostel namin. Mali. May iba palang, iba yung location. Ibang branch yung napuntahan ko, guys. Ayoko na sa Earth. So magdi-DD na lang sana ako para mabilis na. Yung internet ko nagluloko naman, ayaw ako makabook ng DD. Hindi niya kinakaya, nagne-network error. So sabi ko, babalik na nga lang ako sa train. Same lang naman, line 2. Line 2 pa rin naman, mali lang yung binabaan kong station. So mabalik na lang ako doon. Ay, sige, mamaya na ako mag-vlog guys ha, kasi kunyari happy pa ako nito, pero off cam nai-stress na ako. I-feel ko lang yung stress. Charis. Wala na tayong napuntahan today, pero i-update ko kayo guys, mapupuntahan ko rin to. Nire-reserve ko rin kasi yung energy at yung battery ko 18% na lang, 18% na lang. So sana hindi na ako maligaw, kasi kung maligaw ako tapos malubat ako, good Lord, good luck Lord, I know that God is with me. Kaya natin to. Laban Marvin Al. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. So guys, nakarating na ako sa hostel and then nakapag-check-in na rin and freshen up. Unfortunately, too late na para puntahan yung mga itinerary na nakalista ko today. Kasi usually magsasara na yun ng alas 10. Malapit na rin mag alas 10, 9:30 PM na. So sabi ko, okay, sige, explore na natin yung area, lakad-lakad na lang natin. Actually, yung hostel namin, very lively. Kung mahilig kayo it's a youth hostel kasi, so may different areas doon na parang naglalaro-laro sila ng foosball, ng billiards if you like. May area naman doon na parang may mga acoustic bar kung gusto niyo mag-bar, and then may area naman na pwede ka lang mag-laptop, though maririnig mo yung mga kumakanta sa bar. I'll try mamaya kung ma-tour ko kayo. Maingay kasi ngayon eh. Kasi yung mga bagets naglalaro doon, so sobrang ingay, hindi ko ma-vlog. Ito yung area, may actually marami na rin mga street food dito. Yung hostel ko somewhere there. May mga tindaring prutas. Pero parang gusto kong kumain. Baka sarado na rin yung mga iba. So kumain sa parang restaurant. So ito yung vicinity ng malapit sa may hostel namin guys. May mga modern buildings din naman around, pero mas quiet siya no compared sa ibang cities. Let's go. Ito, Auntie Denny. Kaso mga milk tea yata yan, mga drinks. Parang kain muna tayo ng matinong dinner. Hanap muna tayo. Oh my god guys, sinend na pala ni Zeng sa akin yung motorbike namin, trend. Kaninang alas 3 pa ng hapon. Wala pang 24 hours, sinend niya na. Ang bilis. Chirang, tataran, taradan, chicham, sunjujun, dumjam, bajaram, badaro. I want to crash. Ang cute. Ang ganda. Ang linaw, no? Nailalis ako sa katang to. So guys, bumili muna ako ng iced tea or parang shake ba yun? Hindi ko alam kung fruit shake, ganun. Dito sa Auntie Jenny. Parang marami kasing bumibili. Marami din parang mga Grab na kumukuha ng order. Sobrang famous nila. Ang dami nang naka-ready na for pick up ng parang Grab nila. Tapos marami ding nakapilang gagawin. Ayun no, mga baso. Kahit hating gabi no. Guys, i-taste test natin itong Auntie Jenny. Kasi kahit nga madaling ay tawag doon, medyo late night na, marami pa rin bumibili. So ang in-order ko is parang, ko alam, parang mix kasi ng mga prutas. May basta mangga yata. Mangga na may mga jelly. May mga hibla-hibla na ang sarap. Refreshing.
18 yuan, magkano yan? Mga 140 pesos. Ayan, mag-chicken na lang kaya tayo. Meron pa dito mga street food. May 7-Eleven din. But I think yung ano ng China, yung convenience store, sakto lang. Parang hindi pa rin siya papantay sa... Para sa akin, yung number 1 pa rin Japan. Pag convenience store talaga, walang makakatalo. Japan. Number 2, either South Korea or Thailand. Yun yung favorite ko na convenience store. Tapos 2, 3. Number 4, mga Taiwan. Ganun. China, number 5 ba? Sige, bigay na lang natin sa kanila. Baka number 5. So yun guys, bumili na lang ako ng tinapay sa Lawson. Tinatamad na ako maghanap ng kakainan. Hindi rin naman ako super gutom, pero I think okay na to. Laki din pala. Parang pizza ba yan? Parang floss bread. Parang may tuna ba yun? Parang may nilalasan akong tuna and mayonnaise. Sarap. Fairness. 8 yuan to. Medyo malaki din naman siya. May Burger King pala dito. Yan, Burger King. Tapos yung hotel ko nandyan sa harap. Dito ko na kinain sa labas kasi maingay dun sa hotel. So, wala akong space para kumain ng tahimik dun. Kasi yung mga may bar nga dun, tsaka yung mga bagets maingay sila sa laro nila. I think that's it lang, no? Sorry, hindi ko pa masyadong na-explore ang Chengdu. Kailangan ko i-adjust yung itinerary ko bukas. I-compress ko sila or pipili lang ako ng mga pupuntahan natin. Kasi again, malalayo yung tourist spots dito sa Chengdu. For example, yung mga panda, yung giant panda, sikat kasi dito. From dito sa city center sa may hotel ko, 2 hours na train. Pag mag-DD naman, yung parang grab nila, mga 50 minutes lang. So baka mag-DD na lang ako kasi imagine 2 hours yung masasayang sa'yo, papunta pa lang, tapos 2 hours pabalik. So 4 hours yung biyahe. So baka mag-DD na lang ako bukas. At least matry natin yung DD dito sa Chengdu. Kasi nga medyo malalayo. Tapos dami ko pang pupuntahan yung mga Blue Pond, yung river na color blue. Medyo malayo din yun. Para mga 2 hours din. So baka puro DD na lang tayo bukas para mapuntahan natin sila lahat. Baka mag-DD tayo. But yeah, I think that's it for now, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Chengdu. Cheers muna tayo. I'll see you again bukas pag na-explore na natin masyado. Bye-bye! Mag-bye kayo sa Chengdu. Bye-bye, Chengdu! See you!